Father, it's a great honor on our part to have you in our midst this morning. Thank you that you are our God and we are your people. Thank you for the gift of salvation, redemption, your Son, the Lord Jesus Christ at the cross. This week, we know that we are celebrating the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ, who is the Savior of men and those who believe in Him as the Lord and Savior. This morning, Father, as the result of such salvation, we are here together to worship you in spirit and in truth. Let it be that this morning you will once again fill the heart with blessings as we listen to your word, as you use your servant and explain to us some spiritual truths that will eventually help us to understand your will and plan in our lives. Let it be that this morning everyone who are here, our brethren, our visitors, our friend will be blessed by hearing the gospel of salvation. Thank you very much, Father, for your heavenly concern. Thank you also for your provision in these past few days. And now as we gather together as a church, we are praying that you will once again shower your blessing to each one of us, that we may experience the fullness of joy as we have this fellowship. Thank you very much for this wonderful opportunity. Let your name be glorified. This is our prayer with thanksgiving in Christ's name. Amen. Amen. Let us also remain standing. Christ the royal master leads against the foe, forward into battle, sing his banners from on.
Amen. Let us prepare our Bible, and may I request Brother Roa to lead us in our scripture reading. May nga sa tanan, let us open our Bible to the book of Daniel, chapter 6, verse 1 to 22. Daniel, chapter 6, verse 1 to 22. Basahon tasang sinabtanay, verse 1 nagasiling. It pleased Darius to set over the kingdom 120 princes, which should over the whole kingdom. Then this Daniel was preferred above the presidents and prince because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. Then said these men, we shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. All the presidents of the kingdom, the governors, and the prince, and the counselors and the captains have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days, save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions. Wherefore King Darius signed the writing and the decree. Verse 11, then these men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. Then answered they and said before the king, that Daniel, which is of the children of the captivity of Judah, regarded not thee, O king, nor the decree that thou hast signed, but maketh his petition 3 times a day. Then these men assembled unto the king, and said unto the king, Know, O king, that the law of the Medes and Persians is, that no decree nor statute which the king establisheth may be changed. And a stone was brought and laid upon the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet, and with the signet of his lords, that the purpose might not be changed concerning Daniel. Then the king arose very early in the morning, and went in the haste unto the den of lions.
Then said Daniel unto the king, O king, live forever. Verse 22 together. My God hath sent his angel and hath shut down the lion's mouth, that they have not hurt me. For as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. May the good Lord bless the reading of this word. Makalingkod kita tanan. Salamat kid Brother June sa atong scripture reading. Mga gasin nyo tanan. Sige. Ining ang arada sa gwa, pangita ka mo lugar di palihogo, mayari pa di lugar. Sige, so today is April 27, last Sunday sa April. Kag nabuhi na naman. Pila gani kada Domingo ang bilog nga tuig. Pila? 52 Sundays. So, buhin na apat ka bulan. So that means apat ka bulan, 16 Sundays na. Pero may ara isa ka bulan sobra 4, no? May ara 5. Okay? So definitely due tayo na lang nabilin. Okay? So salamat sa Diyos kay padayon kita sa gihapon. Are you happy that you are here? Okay. So maburubog na subong ang timpo. Kay daw ari na ta sa lapit na kita sa winter solstice. Just imagine that we are on the winter solstice, no? I do not try to imagine that we are still in the summer solstice. And then we have just celebration, finished the celebration last week sang pagkapatay sa atong Ginoo sumuman sa iya pagkabanhaw. So definitely subong bula naman sang Mayo dason. Amo na nga aton nga tema, amo na nga aton subject for the month of April is all about Christian service. Nga Christian service because Jesus Christ died for us, so we have to live for Him. Muna kinalan, si Kristo nang imatay para sa aton, kita magalagad man para sa iya. Amo na nga service sa aton nga subject sa buong bulan. Let us welcome our visitors today. Of course, we are happy that they are here. Kag at the same time, ginadayaw man naton ng Ginoo kay maka-fellowship naman kita sa buong adlaw. And of course, Mr. and Mrs. Ray Molino are here. Kag gin-announce na nga makahatag sila sa aton sang Gideon's report. It's an opportunity and it's a privilege no nga makapamati kita karon sa ila sa privilege man nga maka-share man kita kung paano kita makabulig sa Gideon's International, no? I-explain niya na karon kung ano ang ilagid katuyuan tinutuyo sang Gideon's kag nangin blessing man sa madamo. Okay? Sige. Unaon ta na man ang aton nga mga ilawagon ta man ang aton mga visitor sa bunga. Today is April 27. We have here our visitor, si Kaiser Arnel Cervantes. Ari. Ari siya de? Awa, Ari. Okay. Naka-attend man siya sa camp, no? Okay, thank you. Si Richard Articulo from Vista Alegre. Ari man, upod naton. Jerry Lee Zamora. Okay. Kag si Bibsi Mission. Din siya. Bibsi, arada? Okay. Ato sa likod. By the way, amo ni silang nag-attend sa aton man nga mga sa camping naton nagligad, oh. No? Nagligad niya si Mana. Okay? Yung sa ano lang, no? 1 week ago na gali. Ikaduha na nga Domingo after sang aton nga camp. Kag we are happy that we have the good result of our camp nga giniwat naton dito sa Pulupandan. Haven of Grace Camp and Conference Center. We started it last
April 16, 17, 18, and then back home by 19. And we are so glad that those who attended, we had the decisions for salvation, mga siguro more than 42. 42 for to be specific. 42 ka mga young people himo sa decision to receive the Lord Jesus their Savior. Okay? And then we had 15 baptisms na ginhimo right after sang pagkatapos ang aton nga camp. Pagka Saturday, nagtigayon kita nga natungawan ang 15 naton ka mga 15 ka young people, 13 ka young people, kag 2 ka adults. So we are so glad that they follow the Lord in baptism. Okay? By the way, those of you who have been baptized, newly baptized, please attend by class every Sunday dira sa Piak Lang Room. Okay? I would like to meet you, those of you who have followed the Lord in baptism last week. Kag, of course, you will be able to know your responsibilities, kag at the same time sang inyo man nga mga blessing subong nga bag-o na tugmawan. Okay? Kag mga bag-o nga mga members naton, we are having our new members kag newly baptized dira sa Piak Lang Room, no? Iban sa inyo nga dugay na dire, mga kauturan sa nga church, please attend our first service or Sunday school service. Okay? Because you will learn a lot from that. Okay? Sige. So, munang aton mga encouragement. And then, sa siningatin niyon, let us welcome our visitors, no? Let us shake hands with our visitors as we sing the welcome song. Kagaton mga visitors, we would like you to just remain seated. Kag kami magtindog sa pagpangamusta sa inyo. Okay? Ari pa diyo, may bakanti pa di. Pwede da 3 katawo, ari pa, may bakanti pa di. Muna kay kakyot pa sang aton nga teleponan. God willing, we will have to expand this. Gapregi kita pila since last year pa pangamuyo kita nga ma-extend naton dira sa higad ang aton nga teleponan para hindi ta masyado congested. Okay? So kamo dira sa likod, I hope nga makabati lang kamo di. Sige. So pabay naton ng aton mga bisita to just remain seated. Kag kami malibot, kag magapangamusta sa inyo, sa nagakanta kita sang welcome song. Okay? So mga kauturan, shall we all stand and then let us go around? Although kami medyo masikip-sikip diyo tayo, pero sige, may time pa kita nga may hulagan kita. There's a welcome here, sing. There's a welcome here, there's a welcome here. There's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome, there's a welcome, there's a Christian welcome here. Once more, there's a welcome here, there's a welcome here. There's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here. There's a Christian welcome here. Okay. So, thank you so much. Daliaw ng Diyos. Okay? You can still have your fellowship right after our service today or this morning. Okay? So, karon gali sa hapon, tapos ang aton nga equipping, ang aton mga camp staff bala, mga counselors,
kag mga leaders naton, we will have our evaluation this afternoon. So please attend our evaluation. We will try to evaluate sang resulta sa aton camp, and then we will try to plan better for next year. Okay? Kung pinaka nami sa bunga camp, mas nami pag ng himuon ta, God willing, sa masunod niya tuig. Amen? So, sige. Ang nami kita preparahan ta nga daan ng aton nga buluhaton na, ng camping. So far ang aton nga attendance daw ayo man no kay we had the attendance of 206 attendees or campers nagligad no. Kag amo nang ginahimo naton nga as much as possible kita lang para matatapan ta lang aton mga campers hindi gidamo ang aton ginatipon. Ang nagupod lang sa aton ang church ni Pastor Tabukon sa Binalbagan and then from Himamaylan. Pagamulo na kag diri mas Bacolod no. So sila mga 50 sila nag-attend, and then we had so the rest of that came from our church. So that was a good attendance. Hindi giman damo kayo kag manageable kag nami gid kay at least ang aton nga mga young people na challenge sila sa pagtambong sa aton camp. So next year we are going to plan it ahead of time no sa katuig nga preparasyon. Kag because we know that the work of the Lord must not be taken for granted. It must be an all-out cooperation between or among all of our church people. Okay? So sige muna. And then ang aton equipping with usually we have only 1.5 hour. We start at 3 o'clock and then we end at 4:30 in the afternoon. So please attend. Ang aton niya tunan Sunday afternoon is all about the 10 commandments. No? Masaling ka mga 10 commandments naman na. But you have to learn about the reason why those 10 commandments was given. And every commandment, may dako ina nga matunan mo. Okay? We had already studied about the first, second, third commandment, and this afternoon will be on the fourth commandment. Okay? So, atinan nato na. Prayer meeting every Wednesday. We start at 4:30 and then we end at 6 o'clock. So, please try to take note of all those activities that we have every week so that you will be able to attend and realize that those are very important part of our church activities. So, sige, bulan sa Mayo, of course, there will be another round of activities that we will have. Okay? So, sige. At this time, I will give this to Brother RJ for our offering. And by the way, karon after sang Gideon's report ni Brother Ray Molinio, may among paghatag naton sang aton nga offering para sa Gideon sa. So just prepare for okay na, Brother Ray. Sige. So mahatag sa karon sa aton sang Gideon's report, and then plus ang iban pa nga mga information parte sa Gideon's. Okay? So, it's an opportunity to have them with us today. Sige, atag tani kay Brother RJ. Salamat gid sa atong mga announcement. Now this time, let us give our tithes and offering to the Lord. Mga baya ko palihog sa aton nga mga men to usher us, no? Okay, let us pray. Our Father in heaven, we thank you, Lord, for this day. Thank you, Father, for the life, Lord, that you have given to us today. Thank you for the blessings, O Lord. Thank you for the fellowship, Lord, that you have
that we gather today to worship you. Dear Lord, we ask that you will bless each one of us, Lord. Bless all the messages, Lord, that we will be hearing today. And Lord, we pray that you will forgive us for all our sins. Continue to shower your blessings upon us, O Lord. In Jesus' name we pray, amen. At this time, let us listen to a special number ng iatag sa aton sang young people. Young ambassadors. Young ambassador. Okay.
Salamat. Let us all stand. Kataon-taon doxology. Praise God, ready, sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Magalingkod ang tanan. Again, let us listen to a special number. Yatag sa ato sa choir.
seeking the lost. Hindi na gani nga verse makita sa Bible nga, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Luke chapter 19, verse number 10. Okay? So, love, bati ka mas kayo na, no? Love led him to Calvary. Ang pagigugmas ng Ginoo, amo ang nagtulod sa iya sa pagkadto sa cross sang Kalbaryo sa pagpangimatay para sa aton sala. So that is seeking the lost. Sa nagliligad nga mga inadlaw, ginlista ko ang mga matawag naton bala nga celebrities nga nagkalamatay. Galista man ka mo. Daw election bla 1 2 3 kahon. Way pa man nagkahon, no? 1 2 3 4. 4 pa lang. Ay, hindi na dugang, no? Orang gadugang kinaya, no? Ang mga celebrities, so-called celebrities na nagkalamatay, nagligad nga mga inadlaw, April lang ha, bulan sang April. Sang April 12, 18, 21, kag 22. So, sang April 12, ang paborito niyang singer, si Pilita Corrales, nagtaliwan. Sa edad nga, pila edad niya? 87 years old. Dason sa iya, si Nora Honor. Sinonoran yan, di. Si Ma'am, hindi noran yan. Bilman yan, kaya no? Si Nora Honor, sang April 18, napatay sa edad nga 77 years old. Sang April 21, sa ka singer, si Haji Alejandro, napatay man sa edad nga 70 years old. Na-notice nyo, kalabanan ng klamatay, mga singers, no? Nahadlok ko kay... Amunaway na ako, kanta-kanta, subong. Dason, sang April 22, si Pope Francis nagtaliwan man. Pila edad niya nagpatay? 88 years old. Palabanan sa ila, si Pilita Corrales, ang sunod sa record, she died in her sleep. Pero I just don't know, kahit hindi man ka mapatay sa, ina kung nagkuhan ka, ano panawag sinagani? Ning na bangungot, no? So, the reality is, tanan niya tao, magataliwan gid. So, sa akon nga pag tanaw sa nagligad, gapon lubong ang leader sang Roman Catholic Church, kag Bao Pertino, makita mo nga katahom sang iyang lulubngan, katahom sang ilungon, kag kadamo tao magtalambong. Nisip-isip gani almost almost 1 million people attended. Ang tanan niya mga dignitaries below kalibutan nag-attend to. Kag of course, just to sympathize with the great leader sa Roman Catholic Church. Kag makonsider mo man nga leader man siya sang isa ka state, kaya ang Vatican isa na ka independent state, meaning isa ka country. So wherever the Pope goes, that means he should be accepted by the different countries in the world. Kaya pareho sila presidente. Okay? Hindi kita on. Ngala ko nga ka mag-appreciate sa picture da. Hindi kita on. Ara na? Da Japon? Ako na lang tawa nyo.
Siya mo na, oh. Makuhan ka mo, amazed ka, no? Kung paano sila patindang structure nga muna. Ini siya, great leader sa Roman Catholic Church, kag isa man ka leader sa isa ka Vatican State, so nagtaliwan sa edad nga 88 years old. Dira, kung ako ya palang taon, no, taking a positive account, hindi mo na makita nga tanan-tanan nga mga leaders sa kalibutan, whoever they are, no? Mag-abot yan ng panahon nga matapos ng ilang leadership. Tini siya 88 years old, kag pila ka tuig man nga kungko ya bilang Pope of Rome. Ikadua, amo na siling ko tanan-tanan nga mga leaders sa kalibutan niya may panahon gid nga mauntat ng ilang paghari o kung pag-leader sa anuman nga mga either isa ka state or isa ka religion. Ang ikadua, bisan ano pa katahom sang imong lulubngan, basta napatay ka, hindi mo na ma-appreciate. Diba? Either perte na kamalahalon sang imong lulubngan o kung damo ang mga tao magatambong o kung jutay, hindi mo na ma-appreciate yapon kung mapatay ka. So the reality is, every one of us will die. Okay? Ang ako lang da nga na-notice, antes siya nagtaliwan, naghimo siya sang iyang last will and testament sa tong June 29, 2022. Dugay pa sa napatay, naghimo na siya sang iyang last will and testament kag na-stipulate kung diin siya ilubong. Kag unanong manner sa paglubong. Ang ako lang na-notice sa iyang last will and testament, ako lang na niya opinion ako lang niya observation, ang ambalya direo, silin niya, feeling that the sunset of my earthly life is approaching, and with lively hope in eternal life, I wish to express my testamentary will only with regard to the place of my burial. Sa lubong lang kiti, way mo sa property nga ibilin mo. I have always entrusted my life and my priestly and episcopal ministry to the Mother of our Lord, Mary, most holy. Therefore, I ask that my mortal remains rest awaiting the day of resurrection, the papal Basilica of Santa Maria Maggiore. Ari pagidambalya, I wish that my last earthly journey conclude precisely in this ancient Marian sanctuary where I went for prayer at the beginning and end of each apostolic journey to confidently entrust my intentions to the Immaculate Mother and thank her for her docile and maternal care. Iban pa da, pamilin-bilin niya. Ang na-notice ko lang kay doon nasubuan ko, sa last part of his life, ang gintugyanan na siya kabuhi, I think, daw, hindi amo. Sa din niya gintugyan niya kabuhi, kay Mary. Hindi kay Jesus. Hindi ba? Ano ang bal ni sa Bible, sila ni Jesus? John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father without amo na observation talang na Ila man na iya no. Pero amo lang ning aton niya sa Bible kay kita pati kita yang kung napatay ka dapat itugyan mo kabuhi mo sa insakto nga persona nga mo si Jesus. Isa pa da sa sila ni Pablo bala sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. So anyway, amo na ang observation talang na. Kay kita gapate kita yang ang Bible amo nang ginasunod ta. All right? Sige So sining tinion makadto kita ya sa aton nga pagtuon parte sa Book of Daniel. Okay? So si Daniel naman, isa naman ni ka-leader. Kag bilang isa ka-leader si Daniel, tunan naton karong aga ang example naman of an effective service. Okay? By the way, ang meaning sang Daniel, amo niyo? Daniel means, God is my judge. That is the meaning of Daniel, sa Book of Daniel,
Kay actually, ang Book of Daniel kasangkad kaayo sang coverage ni. Pero gamay lang kwaon ta. Hindi naton ubos tanan ang life ni Daniel. Ma-focus lang tayo sa chapter 6 ng Daniel. Okay? So, dalon ta kamo anay sa four major empires in the world. Kay ari diri sa panahon ni ari di si Daniel. Ang magsiling ka gani nga four major empires in the world na mensyonan as Daniel chapter 2 ka basa kamo da. Partito blas damgo ni Nebuchadnezzar, no? So ginsay dira ni Daniel kun sanday sino ang mga dagko ang mga empires sa kalibutan. Magsiling ka gani nga empires that covers the large part of the world. Okay? So, una nga imperyo sa una sa kalibutan was the Babylonian Empire, which started 606 to 538 BC. Kaginapangunahan ina ni King Nebuchadnezzar. Ikaduha nga kingdom o kon nga empire, sa napierde sila sang gamay-gamay nga empire nga nag-combine, nag-fuse together ang kingdom sang Medes kag Persia. Amo nang natawag nga Medo-Persian Empire. 538 pagkapukan gid kay sila man nagpukan sa Babylonian Empire. 538 to 333 BC kag ang ilang pinaka emperador or emperor amo si Cyrus the Great. Okay? And then, the third one was the Grecian Empire, which happened 333 to 63 BC sa idalom ni Alexander the Great. And the last one was Roman Empire, 333 BC to 476 BC. Now, nga ginadala ta ini. Because the most important thing is, diri naton matun-an ang pagpangalagad ni Daniel. So, ano ito gan meaning sa Daniel? God is my judge. Alright. Now, si Daniel, kabalo ka mo, kung basahan mo da ang chapter 6, tanawa bala kay ang coverage sang life ni Daniel na cover ya ang kingdom sang ang Babylonian Empire kag ang Medo-Persian Empire, duha ka empire sa na-cover sa ang life. Tanawa bala sa chapter 6 sa last verse ang chapter 6 nagasiling diri ang Bible. So this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. So in other words, from the Babylonian Empire, sa panahon sa Medo-Persian Empire, si Daniel sa gihapon nagakabuhi. By the way, kung kutkuton mo ang life ni Daniel, pagdala sa iya dito sa Babylon, kabalo ka mo sa Babylonian Empire, 3 ka deportation na tabo. Nasa-isay ko na permi sa inyo. Sang 606 BC, kundi primero nga pag-atake ni Nebuchadnezzar, dala dayon sa Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, dala dito sa Babylon. Okay? That was 606 BC. Kay 3 ka hugnat ang ilang pag-atake sa Jerusalem. Ikaduha nga hugnat, nagbulos 597 BC. Sino ang nadala? Si Ezekiel, dala dito sa Babylon. Si Ezekiel, nga prophet, siya to ang nagpamuno, nagwali dito sa mga laborers. Kaya ang mga kabalukap, pagbalik sa mga Babylonians, dumay nabalaan pa sila nga, dumay nabilin pa bala? Nasigputon ta to, sino to nga mga tao ang dalon ta? Miro yan, dala na si Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, mga royal family. Kay gusto sang hari nga mabuligan o kung madugangan ang ila puwersa dito sa Babylon, kay uswag ang ila kingdom, so dapat damo nga tao kinanglano nila. Kwarto sila sa Israel. Amo na si Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, dalato. Ban pa, nga wala makilalaan nga mga Hudiyo. 597, si Ezekiel, dala to. Dala ang iban nga mga ordinaryo nga mga workers kay paubrahon sila ito sa kanal mo. Mga laborer sila ya. Amo na si Ezekiel,
nagminister sa Babylon, pero sa umma sa bala, si Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego ara syudad para may idea ka mo. Hindi katapusan nga hugnat sa pag-atake sa Babylonian sa Israel. That happened 586 BC. That was the last deportation and the final deportation of the Jewish people. Sinong ginala to sa Babylon? Ang mga bulawan sa templo. Ginguba ang templo sa Jerusalem. Kaya ang templo kundi may arada na made up of gold. So ginsunog nilang templo kag tungod nga nasunog ang templo na tunaw ang mga bulawan nagsitol sa mga dingding sang templo gin pangbakbak nila ang templo hasta nga nakuha nila mga gold kag gindala dito sa Babylon. That was the final deportation sang mga Hudiyo. Amo na 586 BC. Now, si Daniel train dito, gin-train sa sangari, pila gani katuig nga ila training dito. They trained for 3 years. 3 tuig nga training dito sa Babylon. Hasta nga si Daniel, yung pagkaon sila sa pagkaon sa ngari, kag nag-suggest siya kung pwede lang utan lang kauno nila. And then, they will be tried for 10 days, kag amoto nag-ayo ang ila itsura. So, that is just a summary. Now, pagka bulos sa Medo-Persian Empire, kahit ang Babylonian Empire, napierde nila. Kahit sa una, mga ginarian niya, away, pierde, daog, dugay, lain naman niya kingdom, mga bulos. So, nagbulos sa Medo-Persian Empire, na pierde ang Babylonian Empire. Ara Japon si Daniel. Cyrus the Great ang hari. Kag diri sa Babylonian ukon sa Medo-Persian Empire, masiling ka mo, ano, sanday sino ang mga hari diri? Ti, kunto na mo sa history, kasi medyo masibod, no? Kaya sa Medo-Persian Empire, ang una-unang hari, amo si King Cyrus the Great. Nagbulos bata ya si Cambyses, hasta ikatatlo, amo ni sa Darius. Kag ang na-mentionado sa chapter 6, na notice ka mo si Darius, King Darius, amo na siya, part ni siya sa Medo-Persian Empire. Ngara Japon si Daniel. Now, dire, kaya ang ilang set up sang ilang pang gobyerno, lain niya para sa aton, may mayara kita tatlo ka branches of government, no? Mayara kita no ganina, ning judiciary, executive, judiciary, kag legislative. Tatlo na iya, equal. Ila to lain. Ila to may ara gina-create ang hari sa Medo-Persian nga set up. Mayroon siya primero hari, dason may ara sila nga ginatawag nga 120 nga mga officers, tapos sina may satraps nga 3 lang ka president, kag amo ni sila ang nagahimo sang layi. Ang ginahimo nila, kung makahimo na sila sang layi, ginapapirmahan na lang nila sa hari. Paagi sa signet sang hari bla sa iyang singsing kuno may ara na da. Timbrehan na sang hari and the law will be approved. Sino nagahimo sang kasuguan? Ang iyang mga officers. Ang hari iya gahulat lang kung anong himuon nga kasuguan kag después siya magpirma. Amo nang ila set up. Ti dire sa chapter 6 makita naton dire as a summary nga si Daniel kabahin sa 3 ka officers. Galing kay natabo nga daw medyo ginisaan siya kay I do believe, I don't know kung sino mga upo jadi, either mga Hudiyo man o kung mga Babylonians, why na mentioned dire. But Daniel was included among the 3. Kaginisaan siya, ginpakitaan sa sang diferensya, to the point nga naghimo sila sa kasuguan against kay Daniel. Okay? Kagamo nang aton tukibon karon. Kung paano si Daniel nangin effective sa sagihapon bisan pa sa iyang kahimtangan sa sininga nasyon. Nga kung masiling naton, if you are a Christian, you are a Christian in an unbelieving world. Kagamo ni si Daniel, kita naton dire. That's why nga aton nga tan-awon sa kay Daniel dire, his example of effective service. Bisan pa nga grabe yung persecution, grabe nga mga pressure sa kabuhi ni Daniel, but still, makita naton, he was still effective sa iya pagpangalagad sa Diyos. And we have to understand that when Daniel served the Lord, he served the Lord by serving the people. Amo na dapat
nga mentiondihan ta, nga kung nag-aalagad kita sa Dios, kung nag-aalagad kita sa tao, pareho kay Daniel, we can still be effective even in the midst of persecutions, kaangay ni Daniel. Now, ang pamangkot, paano si Daniel nang ineffective? Bisan pa sa sining mga kaupdanan niya. Di ba lang, kisa masiling ka lang, ang ginaubrahan ko, mga unbelievers ng upod ko, ginaysaan ko sa mga unbelievers ng upod ko, ginahingabot ako, mahalin na lang ko, ma-resign na lang ko, di ba mo ng kisang desisyon sa iban niya, masiling sila, nga nag-resign ka, ay hindi ko kugwanta, kaya nga akong mga upod, mga unbelievers, di ginahingabot ko nila, hindi ko na makaserbisyo maayo, kaya mo na, well, kakatabo ina sa mga tauhan. Si Daniel, white choice eh. Hindi siya makaresign. Kaya nga, aman, ang buluhaton to sa una, kung gin-appoint ka sa ngari, you have to serve. Hindi pwede mag-untat ka. Kaya kung mag-untat ka, that means ang sentensya mo, kamatayon. So, you have to survive. Di ba? So, si Daniel, amo na yung iya life. Ang pamangkot, tunan naton, may sikreto di nga natabo kay Daniel kung nga ang efektibo sa gyapon sa pagpangalagad. Okay? Ari, unahon nato ng una diri. Amo ning mga testing kung sa exam pa nalampuasan niya. Amo na ko nga ang effective na sa Japon. Why? Because there was a test of Daniel's character. By the way, pila edad ni Daniel at this time? Banta ka mo, sa banta nyo, pila na si Daniel. Areo. Pila edad ni Daniel sa gindala sa tas Babylon? Nag-edad siya perhaps mga 15 to 17 years old. Bata pa. Kasi siyempre, magkuha ang mga Babylonians ang tao, ang gamiton dito sa Babylon, alang nga kuha sila tigulang. Pero makuha sila sa mga pamatanon. So, most probably, siling sa Bible dira ang requirement sang una dito sa Babylon nga mapilian ka sang hari. Number 1, why diferensya ang imo itsura? Perfect ang guya mo. Diba? Guwapo. Kag ang iyang body belt maayo. Dason, ang requirement pagida dapat maalam. Kag ano pagid? Maayo siya sa science. Aras chapter 1. Galing iti, why not that time nga mag-discuss pag-isina. That's why if you have time, you try to read the book of Daniel for your information. So, because of that, so nag-edad siya 15 to 17. Pila gani katuig ang promise ng Diyos nga they have to be tapos ang captivity, balik sila sa Ginoo sa Israel. Pila katuig. Dira sa Book of Daniel, mismo nagambala, 70th week of Daniel, di ba? Pila ka tuig nga ibalik sila liwat sa Diyos. Kaya ang pagdala to sila sa Babylon, that was a part of, shall we say, discipline sang Ginoo sa ila. Kaya kabalo ka sa mga Hudiyo, mga chosen people of God sila. Galing kay tungod sang ila, bala nga pagka, kung sa aton pa, mga tingkuyan sila, why sila nagasunod sa Diyos? Kaya di ka salig lang anyway, kung mangayo ko patawad sa Diyos, patawaron naman ko na. Cycle sila. Pangayo sila patawaron sila, balik naman sila sa pagpakasala, tapos balbalo naman sila sa Diyos, nga tawag naman sila sa Ginoo, patawaron naman sila, tapos ibalik naman sila, cycle. Hasta sang uli sila sa Ginoo, itugyan ta kamo sa kabihagan. Pero there was a promise from God, nga dito sa dalaan sa ila sa Diyos sa Babylon, after 70 years, ibalik sila. After 70 years, sino nagpabalik sa ila? Basahon mo da Book of Nehemiah. It was Cyrus, Artaxerxes ang nagpabalik sa ila. Ano na siya? He was part of the Medo-Persian Empire. Galing kayo daw masibod na sa inyo, no? So, halin sa Babylon, hasta sa Medo-Persia, 70 years, balik sila. So, dugang mo abi. Si Daniel, 15. Plus 70. Pila na edad niya? Most probably, si Daniel, amo-amo na edad. Butang mo lang abi, 80 plus. Imagine, no? 80 anyos, nag-aalagad pa sa kingdom dito sa Medo-Persia.
gin-retain siya. Pero pull down o kung pagta-pull down sang kingdom sang Babylon, nagbulos ang Medo Persia, gin-retain niya po si Daniel. Meaning, si Daniel, there was something in him that he was retained in the position. Pila na edad niya? 80 plus. He was still serving in the palace. Kagamo ni nga siling sang Biblia, sa kalawigon sa iya pagkabuhi, nga ang nangin effective sa Japon because there was a test of his character. Now, siling sang Bible, again, paboran siya sang hari. Why? Siling diri, it pleased Darius to set over the kingdom 120 princes, which should be over the whole kingdom. So 120. And over these 3 presidents, of whom Daniel was first, that the princes might give accounts unto them, and the king should have no damage. Then this Daniel was preferred above the presidents. Wow, intagaan sa pabor. Sa tatlo sa ila, siya gintagaan sang pabor. Because, take note, because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm or the whole kingdom. So ano makita mo sa life, sa karakter ni Daniel? Excellent spirit was in him. Meaning to say, magsili excellent spirit, there is something in him that the king was able to appreciate. Then the presidents and the princes sought to find occasion, against Daniel concerning the kingdom, but they could not find none occasion nor fault. For as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Verse 5, then said these men, we shall not find any occasion against this Daniel, except, ari ang nakita lang nila, nga diferensya kay Daniel, we find it against him concerning the law of his God. Grabe, no? Sa tanan nga mga diferensya nakita nila kay Daniel, isa lang gid ang nakita nila. Anong diferensya ni Daniel? Ha? Ang iya nga katutom sa iya Diyos. Sa mga tao nga wala Diyos, kung nagatutom ka sa Ginoo, hindi na mayo para sila ya. If you are a Christian, you are faithful in serving the Lord. It might not be good for people, even for your family, di ba? Ang mga family members, tawag isa, kung mga unbelievers ang aton family members, amo na silang isang number 1 man nga persecutor naton. If you become a Christian, kag ang imo nga membros ang imo family are still unbelievers, kag sila may ngabot sa imo, if you are faithful in serving the Lord, sometimes you will be questioned by those people around you. Sa kung gabi ka na puli, kigan ka pa. Pamatanon ka, simba ka, galagay ka sa Diyos, gaintra ka sa mga activities sa church, mahapunan ka, kigan ka. Baw na, ano na nga inyo tiner sa inyo simbahan. Gasurubra na ka muna sa langit. Diba? Kag iban da iya, kung magtutom sa Ginoo ila mga kabataan, mangakig sila. Magsunod sa Ginoo sa pagpatugmaw, mangakig ang parents. Kaya nga aman, ti abi nila ang kabataan nila, gintudloan mo sa mo. Nagligad to nga pagiwatas ang camp, may mga iban to nga nag-decide to follow the Lord in baptism. Sang ulihi, gin-interview ko ang iba. Ang iban, may harang na sila yung pastor. Hindi ko anay maka-join subong, kaya nga akon iloy, hindi gusto magpatugmaw ko. So, that's part of that. Sabi ko, well, hindi, ako yan, di ba ko yan magpilit sa tao, hindi iya. Ako, abi, kung may mga tulogmawang, interview ko na anay, na-sense ko nga daw may problema siya, hindi ko na ianay pagdayon ng, hindi ko na sa pagtugmawan. Kaya budlay man nga isyong kisabla, no? Yari iban gisa nga hala, dalon mga people, tapos ipang tumuoy, pang tugmawan, ngaki ginikanan. Kaya sila na, ano man na yung gulpi lang na tugmawan. Diba? So kita, way taga mo sina.
Amo nang ginambal ko, ikaw, kung gusto ka magsunod sa pagpatugmaw, you try to ask permission from your parent. Kung permisuhan ka, well and good. Tiyan mo ni si Daniel, ang isa lang nakitaan sa iya, si hisaon ang duwaya kaupod. Na daw si Daniel daw may pabor yang hari sa iyaw. Mga daw tatlo sa aton, daw siya lang iyang ginatagaan sang taas nga posisyon. Abi, dihan ta na abi, kung paano siya malukat sa iya posisyon. Pangitaan ta sa diferensya. Ang diferensya lang nakita nila nga si Daniel, matutom sa Diyos. Di malain ako hindi. Ha? Amo ni sila niya daw, then said these men, we shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. So ano ang mga characters ni Daniel nga makita mo godly nga ra sa iya? Of course, number one, his integrity. Right? Anong integrity nga ginatawag? Siling sa Bible, dira sa verse number 3, Daniel was preferred above the presidents and princes because an excellent spirit was in him. So magsiling kita gada integrity, ano na meaning niya? The quality of being honest and having strong moral principles or moral uprightness. Amo nang integrity. Or in short, it is the state of whole and undivided character. The wholeness of character. Inabalang magsiling ka character, lain sa reputation, no? Ano magsiling ka nga reputation? Ano ang karakter? Magsiling ka nga karakter, what you think about yourself is your character. Ano pagkilala mo sa kagalingon mo? Whether you are in private or in public, how do you behave? What is deeper in you, that is your character. Diba? Ang reputation niya, what others think about you is your reputation. Halimbawa, pwede kaya disimular, makapadisguise nga daw maayo ka sa public. Ngayon, appears mo lang, sila mo, mauya ta sa people, nang mag-behave kita. Pero kung kamo na lang sa inyo balay, galinupad lang mga pinggan. Grabe ang baba, grabe ang pangakig, grabe ang kasakit magambal. Pero kung nara gani is public, masali nga, hoy, kabalo ka, ining kita bala. Do kalulo, bala magambal. Bala, masali yung tao, si Kuan, kanami nga tao magambal, no? Kakuan sa iya, kabuot. Pero pag-abot sa balay, hapoy na! Diba? May mga tao nga madismular nila, no? Madismular nilang ilang batasan kung ara sila sa kadamaan. Pero kung sa sila lang, way patay, singgitanay. Amo na ang ginatawag. Reputation kag karakter. Di na mas bugat ang reputation o kung ang karakter. Ang karakter. Kaya ang karakter, amo ginantutuon nga ikaw. Diba? Gisa gani, inambalang gisa gagwa pa na sa baba mong gisara ka sa kadamaan. Hampakon mababa. Ay, nangalam ko. May mga tao gusto nga na-meet ko lang ka tao, ining sa Subray Guro Kalipay, namuyayaw. Yun na, naman ko nga, lingko, hindi mo na mampak baba mo. Hindi rin na alin, no? Hindi bala bala Jesus, mo na? Na? Kung ano ang gagwa sa baba mo, din alin? Comes from your heart. Bala? Out of the abundance of the heart, ano ko no? The mouth speaketh. Tiya mo na, karakter na, reputation na. That's why people who are in public could disguise themselves as good people because they want to create a good reputation in the eyes of people. But the character is different. Amo na yung natawag integrity. Magsiling integrity, that is the quality of being honest. Ara, ginas tagipusoon maya. Amo na may ara na nga sa mga public offices, no? May namutang, be honest, even though others are not. Even though others cannot.
even though others will not be honest. Saan ihaplak mo pa ng be honest na sa guyaya ko ng tagipusoon niya, hindi sa honest, hindi ba? Japon honest, di ba? It's the heart. Amo na nga siling sa Bible sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, what happens? He becomes a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Who can change our character? Who can change our life? It is only the Lord. If you are in the Lord, definitely the Lord will change your character and you will have integrity. Maayo ba lang imo nga ang quality sang imo kabuhi? Maayo. Maayo integridad. Amo nang ginatawag nga integridad sa Espanyol. Okay? So, the quality of being honest and having strong moral principles. So, the state of undivided character, the wholeness of character. Inabalang, hindi man ta perfect nga tao. We are not perfect people. Even though you are a Christian, you are still subject for weaknesses, kag iban pa nga mga diferensya sa lawas sa kabuhi mo. But the Bible says, it's only the grace of God that we can live for the Lord. Amo na ang integrity. Amo na number 1 kay Daniel. Ano ang iyang godly character? Nga nakita siya sa ngari nga daw maayo ni nga tao. Ibutang tani sa posisyon. Daw maayo ni siya, maayo iya integrity. Honest nga tao ni. May ara iya tao nga sila. Di honest na gisa kay 80 sobra na siya mo. Hindi. May ara iya nga bisan tigulang na siya kung hindi honest, hindi na Japon. Diba? May mga taong gisa nga masiling bo ara na tigulang na pro ang batasan no ay Japon nagliwat. May ara gani nga 80 na LGBT pa. 80 anyos na ining gapangawat pa. Ti abi, amo na masiling nila lang ining kung may edad ka na, may experience ka na, siling sa iban, experience is the best teacher. Sila, sundas tatay mo kay tigulang na, eksperyensyado na. Ang puwenta mo ni, anong experience dapat mo sundon? Siling ni Dr. Howard Henrich, niya ang karakter nga dapat sundon, amo ang ginatawag evaluated character. Napamatud-an na ba lang ang mga batasan? Tigulang na sa to, palahubog man sundon mo. Kaya tigulang na siya. Ang experience siya bala, it would mean the best teacher? No. Evaluated experience, the best teacher. Amo na sila nila, experience is the best teacher. No, that should be qualified. Unevaluated experience, the best teacher. Amo na ako nagaedad na kita. Dapat nagaliwat man ang batasan ta. Kung nagaedad ka na, dapat ang imo nga mga attitudes nagaliwat man. Amo nang natawag nga integrity. Hindi kay kalaw ay mang isa ka kasawa no? Ang siling nga tigulang naka kigan ka pa sa mga bata pa. Kay nga aman, ba may mga tigulang isa nga siling ay pastor kung nagatigulang ka na pastor, nang amo na mo to. May iban man guro, no? Kung nagatigulang ka na bala pastor, nang daw irritable ka na, daw malipaton ka na, daw amo na. Depende guro sa tigulang, ano? Kay tingsan pasensyahan mo man na kay tigulang na mo. Di ba? Meron ko sa tigulang na nga pag-abot siya, puso-puso, nang panawaganis na. Nang purog-purog bla. Tiya mo na si Daniel. Ikadua pagid, hindi lang ta maglawig di kay adlaw na ta. Ano pagid ang ara pagid humility ni Daniel. Humility nga magsiling kay humility kundi ang pagkamapay na ubuso ni Daniel. Madyan na hisaan ka. Pariyo man lang kamo nga ara sa posisyon, hisaan ka pa. Ano makita naton kay Daniel? Naghandom siya magbalos? Wala. Nga aman. Ara sa iyang humility. Munang kisa, sila ni Pablo kani, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ, who lives in me. I now live in the flesh for the Son of God, who died for me. So, siling ni Apostol Pablo, kita,
makadevelop kita sang humility if you are in the Lord. Si Daniel, nga ang naka-develop sa sang humility. Kaya 80 na sa damo na experience sa kabuhi, amak mo, damo ng experience sa time pa ni Nebuchadnezzar. Bulos ang Medo-Persian. Ti ginahingabot siya damo nga mga paghingabot sa iya. Damo nga hisa sa iya. Anong ginimo iya? He still remain calm. Nga man, humility sa mo. Ano pa gid katapusan di katatlo? His godly fidelity. Ano ning godly fidelity nga tawag? Aryo, godly fidelity or fidelity, it reflects a deep commitment to following God and living according to His word. Tanawa bla siling sa verse 5. We shall not find any occasion against this Daniel except we find it against him concerning the law of his God. So, ang iya pagsalig sa Diyos, ang iya deep commitment sa Ginoo ara. One time, si Dr. Charles Stanley, gin-invite sa sang isa sa mga members sa church nga magpanyaga sa Ilabalay. Numero, daw nabudlayan si Dr. Stanley kay kadamo sang iya obligasyon. Kaya natanaw niya bilang ti kung kadto sa to, may iban pa siya mga appointments nga daw hindi niya matigayon ma-accomplish. Pero sa ulihi, nadumduman niya nga sila niya, this is an invitation and I have to take opportunity on this. Naman ako ni-invite ka bala, meaning to say, maayo na. So, ang ginimo niya, nag-attend sa to, sa balay sa babae. Before sang lunch, may picture ang babae sa dingding niya about Daniel, kag may ara nga lions. Siling sang babae, sabi niya, Dr. Stanley, I appreciate your ministry. I have learned so much from you and praise God that God has called you to be our pastor. Sila, Pastor Stanley, may pakita ko sa imo. Anong na-notice mo sa picture nga na? Siling ni Dr. Stanley, mo na ang mga lions, ara, na-notice ni Dr. Stanley ang mga lions, close ng ilang baba. Tapos si Daniel, arada sa tubangan, kagatangla sa babaw. May light, alin sa opening sa babaw. Ti siling sang babae niya, ano pag na-notice mo da? Niya daw, amo maluna. Nga si Daniel, gatindog, tapos ang may mga lion sa palibot, nga ila baba, ga close, dason, may light halin sa babaw. Siling sa babae, mo lang na, sir, nakita mo? Niya, oo. Niya, wala kayo ka-notice. Nga, no? Nga si Daniel, way katulok sa lion, dito sa katulok sa babaw. Siling ni Dr. Stanley tuod, no? Meaning to say, ang focus ni Daniel, hindi sa lion, kundi sa Diyos. Diba? Now, when things like that, parabla kay Pedro, sa Matthew chapter 14, ato blang in-invite siya ni Jesus maglakat sa tubig. Sa nagalakat sa tubig, naggulpi lang, abot ang unos sa likod niya. Ano ginimo ni Pedro? Bumalikid, tumulok sa unos. Amat-amat si Pedro, nagsarurot para dalom sa tubig. Tiya mo na ang gusto sa babae nga bot silingon niya kay Dr. Stanley nga way na abot ni Dr. Stanley. Way sa tuod, no? Tuod man na, way sa katulok sa layon, to sa katulok sa babaw, sa diin, sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mas powerful sang sa layon. Amo na nga siling diri sa Bible, ang karakter ni Daniel, amo nga ang iya pagpalangga sa Dios, ang iya pagtuo sa Dios, madalom. No? Kag amo na nga bisan magkainano, amo to ang pagtuoy sa Dios, amo tong kausa kung nga nagliwat o kung maayo ang iya pagkabuhi. Way na sa iban nga matudlo naton, either young people ka o kung adult, paano ka nagakabuhi sa matadlong sa sinayang kalibutan, bisan pa sa mga sa idalom, sa mga pagtilaw o kung sa mga persecution sa palibot mo. Basta maligon ang pagtuo mo sa Dios, ma-overcome mo na ang mga pagtilaw sa kabuhi mo. Amo ni si Daniel. Godly fidelity. Makita mo sa iya. That's why nga, siling diri sang komentary nga nabasahan ko, Daniel's determination to follow God's laws and principles, even in a foreign culture,
sets a strong foundation for effective service. His resolve to eat only vegetables, in chapter 1, verse 8 na, and drink only water demonstrate his commitment to honoring God. Amo nang importante. Sa aton kabuhi, importante nga tagaan mo. Importansya ang Ginoo sa life mo. Wherever you are. Ano man ang palibot mo, dapat ang imo tagipusoon na sentro sa Ginoo. Tintaron ka man sang iban, mga young people, you are always facing temptations wherever you go. Pareho kay Daniel, look up to God. Muna siling sa Psalm 121 blada. I will lift up mine eyes unto the hills from whence cometh my help. Ang hills dira, it does not mean nga ining idolatros nga panulok. Kundi ang hills dira, it speaks about the power of God. No? I will lift up mine eyes unto the hills from whence cometh my help. My help cometh from the Lord. Tiyan mo na si Daniel. Okay, may nabasahan ako. Sila many Christians grow up in church but never grow in Christ. They know hymns but they don't know Him. Daw namin may punto man siya, no? Damo ko no sa mga Kristiyano nag-grow up sa church, nagdako sa simbahan, pero why nagtubo kay Kristo? Posible na. Oo Posible, alinsang gamay ka, hasta nagtigulang ka, pirmi ka sa simbahan, pero gali ang problema, kay why mo gina-apply ang nabatian mo sa kabuhi mo. Sa kabuhi ta. That's why we'll never grow in Christ. Dapat, pare kay Daniel, no? Okay, kadto ta sa dason, kag lapit na sa katapusan. So, the test of his character, pasado. Nga effective service siya, pasado siya, ang karakter niya, pasado. Ano siya? Nami ang iya kabuhi. Integrity, ano pa? Ang life niya, may humility, ano pa? May godly fidelity. Ari pa gid ikaduha nga test. Napasara niya ni? Yes. The test of Daniel's prayer, tanawa. Sa nabatian niya nga nagplano na sang di mayong iya upod. Nagkadto na sila sa hari, sila sa maupod diyan, ano ni imuunta ni? Imuunta, pahalinon tas Daniel. Budlay pahalinon kay way sa kaso. Kasuhan ta. Ano yung kaso ta? Way giti sa menakitaan nga iban, ari lang mo. Sila sa isa, may na-notice ko. Si Daniel, permi ka pangamuyo. Sa ilaya, bawal ang pagpangamuyo sa imo Diyos. Kaya ang ila hari, among ila Diyos mo, dapat ito kaya mga muyo. Tapos, ang ila nga dapat sila, hindi magsimba sa ila Diyos, dapat ang simbahan nila ang Diyos sa mga Medes kag sa mga Persians. Tiki si Daniel ya tutom sa iya Ginoo. Amo to ang siling sang duaya ka upod. Ginkonsulta nila ang 120 princess. Sila na kantuan tangari Namalon tangari may mo talaye. Nga kung sino man gapangamuyo sa iya Diyos, subject siya for punishment. Kag anong punishment? Death penalty. Ihaboy sa lion's den. Amo na yung ilaya penalty mo. Iba niya penalty nilaya sa time ni Christ, crucifixion. Sa mga Hudiyo, stoning. Di sa ilaya timpo, ang ilaya moon, sa time ni Nebuchadnezzar ya, ang ilato ya nga capital punishment, kabalo ka mo kundeen? Ha? Ihaboy kaya sa fiery furnace, kadumdum ka mo? Shadrach, Meshach, Abednego? Sa Daniel chapter 3, di ba lang ginpalinya to sila kung sino pagkatapos nga magtukar ang music, dapat maluhod ka, simbahon mo ang gin-sit up ni Nebuchadnezzar. Sila ya kayo wala. Ano to nga violation nila? Why sila nagpati sa Diyos sa mga Babylonians? Di sila ginbutang. They were thrown to the fiery furnace. Amo to yung capital punishment. Sa Medo-Persians, kung nakasala ka, sa ilang pang gobyerno, ihaboy ka sa den of lions. Puro pareho, no? Isa lang to yung sunog. Area, tuka, gusabon ka sang lion. Di sila isang Bible. Now when Daniel knew that the writing was signed, ang kasuguan tong hinimo nila, why to yes Daniel mo kiti alang-alang nga siya mag-entrada kasi ang subject. Sila to papirmahan la sari, malngari, ariho.
Kung sino mga muyo sa iya Diyos, ang nimuon, kaboy sa lion's den. Pagkabati ni Daniel, anong inimo iya? He went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem. Kaya mo na permi mo, ang ilan na bintana, ginabukas nila na, dito sila tulok sa Jerusalem. Kaya nga, gapanomdom sila, one day, the Lord will deliver them, and they will brought back to Jerusalem. Anong inimo iya? He kneeled upon his knees 3 times a day, and prayed, and gave thanks before his God, as he did aforetime. Take note, as he did aforetime. Amo na pirmi ginahimo iya. How many times siya nagpangamuyo? 3 times a day. Aga, ugto, kag, gabi. Pagkabaloya, salamat sa Japon sa Diyos, why na tinag si Daniel. Kag silindre, then these men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. Ara karon. Kay gin surveillance nila si Daniel. May CCTV sila. Anong ila CCTV? Ang ila mga mata. Sukutsiro man galing mga tao, no? Panilagan nila si Daniel. Wala, tanong si Daniel, okay, open niya ang bintana sang iya balay. Tapos nangamuyo, TPO gid eh. May ara na tang pamatuod. Mambot kung ano kinihimo nila, kung impictura nila, kung may kamera na to, kung anong ila proof, nga bula substantial ato, gin-report nila sa hari. Ari ang punto. Si Daniel nakapasar sa iya nga testing sa prayer. Kabalo ka ang prayer para kay Daniel is the most powerful weapon against the enemy. Kagaman ni mo ni Daniel. Nga ang sige ya Japon pangamoyo, iban to ya matublag na to, panik na to. Wala may kasuguan galing ginimo against sa akon. Ako gitong subject sa kasuguan. Naka, mapanago-nago ta ko mga muyo imang ko sa gadigad ko tanawon tabi ko makitaan ko nila. Si Daniel as usual, sige open na Japon ang door sang iyang window and then he prayed. Anong buot silingon? Karitubado sa iya? Hindi. Siling sa Bible, ka-notice ka mo to kay inaya, ang iya Diyos siya, mong nang iya priority. Di ko nagapangamuyo sa, si Daniel, kabalugid siya nga ang Diyos, nga ginapangamuyoan niya, sarang makatabang sa iya. Anong iya dirigin mo? Prayed and gave thanks. Amo ning duwa ka bagay nga dapat natong kilalahon. Muna nga bisan ng mga disciples, si Jesus, kundi example sa prayer, sa Luke chapter 11, siling sa Bible, and when he went to a certain place, and when he ceased praying, siling sang disciples siya, Lord, teach us to pray, as John taught also his disciples. Kaya mo itong itudluan sa Kristo kung paano mga muyo. They were challenged to pray. Nga aman, kaya ang prayer, amo na yung isa kabagay nga nagaguba sang tanan nga mga hindrances sa kabuhi ta. Amo na ginasiling tabala, nga kinahanglan kagin mag-pray. Ang nagapangamuyo, that means you are telling that you are dependent upon the Lord. Dependent ka sa Ginoo. Kung ay kagapangamuyo, ni mas himo ta niya. San way Dios ya, okay na ya. Pero kung nagapangamuyo, ikadua, kung nagapangamuyo ka, may pasalamatan ka in kaso nga ginsabat ang imo pangamuyo. Pero kung ay kagapangamuyo, way ka pasalamatan. Amo na nga siling ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verse 6. Sila niya, in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Kaganong siling sa verse 7, and the God of peace shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amo ni si Daniel, bisan pa mga kinagubot sa palibot niya, bisan siya pa ang target sa kontra, nangamuyo siya. And look what had happened. Bisan nangamuyo siya. Pastor, nangamuyo si Daniel, nangaging tagbong sa Japon sa Leon. Sunda lang anay. Hindi lang mag-conclude nga si Daniel, kaya nangamuyo siya, sala. Aryo, ikatatlo. Anong natabo? The test of Daniel's Savior. Last na lang. Ang pangamuyo niya, na kapasar siya? Yes. Bisan pang giningabot sa sang kontra, nangamuyo sa Japon.
Kung may problema ka, kapangamuyo kang sabi sila, Bo, pastor, dahil ako kapangamuyo at ay grabe ng problema ko. Amo na ganing time ang kapangamuyo kay problema ka. Nga saan ako kapangamuyo kung may ka problema? Silang sabi, pastor, kung may problema ka, hindi bala silang sang, amo na silang nilablang, kung na lang ang Diyos na lang ng katapusan, tanga kalantuan. Sala balay na. Masiling ka nga, ang Diyos na lang ang katapusan mong kalantuan. Dapat, mayong kaimtangan mo, o kundi mayo kaimtangan mo, unahon mong Ginoo. Di ba? Hindi ka magsiling niya nga, sa Ginoo na lang kuya, tanan, sa katapusan. Hindi, si Daniel ya, siling dira, regular niya yung prayer mo. Why pa na nag-abot yung ginplanuan siya nga iaboy sa leon, sa mga leon niya, si Daniel ya, kapangamuyo ng daan. Meaning to say, mayong kaimtangan niya, o kung sa worst ng kaimtangan, ang prayer ya constant. Amo na yung kinanglan, isustain nato ng aton life pagi sa prayer. At tapusan na, the test of Daniel Savior, ari karon. Siling sang Biblia, nanugunan si Darayos nga ihaboy si Daniel sa leon. Man, very close sa ari mo. Pero may mong ari eh. Kaya napirmahan niya na, why sa kabalong at tugaling ipirmahan niya, para to sa tao nga palangga ya. Why may mo kay once mapirmahan mo na, hindi na naya makuan niya. Hindi na naya mabali yung kasuguan. Immutable na ng kasuguan once mapirmahan na sa ngari. Ano lang ginin mo sa ngari? Tumdam ka mo to sa Book of Esther, ito lang yung pirmahan man sa ngari nga ang mga Hudiyo pamatyon. Hindi lang to mabalik. Ano lang ginin mo sa ngari? Okay, dipinsahin nyo lang kaugalingon nyo. Tiko ni, nadipensahan na lang kaugalingon sa time ni Haman. Ari karon, man Japon, kaya isama na sila mo. Syrian, Medo-Persian. Sila sa Bible, why may mo ngari? Ang ginin mo lang sa ngari, then the king arose very early in the morning and went in haste unto the den of lions. Nagalaom, nga basi pa lang, si Daniel buhi pa. Huwag sa kabalo. And when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel, and the king spake and said, anong hambalya? O Daniel, servant of the living God, is thy God, whom thou servest, continually able to deliver thee from the lions? Baysa kabalo kung bala, si Daniel buhi pa. Nagsingkit siya, Daniel, ang Diyos mo, nakabulig sa imo sa baba sa mga lions? Bow, sumabat si Daniel. My God! Then said Daniel unto the king, O king, live forever. My God hath sent the angel, his angel, and hath shut the lion's mouth, that they have not hurt me. For as much as before him, innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. Sila Daniel malngari, ari pa ko. ang mga leon ginpadala sang Dios ang angel para takpan ang baba sang leon. Kita gina Daniel ang angel na panaagaw gin kaptan ng baba sang leon. Why? Iya lang to ya konklusyon. Kaya nga kita ni Daniel, why ginag buka ang baba sang leon mo. Sugod sa pagkaboy sa iyada, ang mga leon, wagid. Guro, tulok-tulok lang leon sa iya. It's either nga naluoy ang leon, pero pareho ilabaho, or what? Basta wagid nagtandog ang leon. Amo tong konklusyon ni Daniel, nga ang mga leon, gintakpan sang Diyos ang ilababa. Kag wala gid sila sang may nahimo kay Daniel. Kag aral si Daniel sa tupad nila, kag ang maliyon ga musi-musi lang ila mata. Si Daniel maghulag na ron, tos lukong ni mataya mo. Ako na yan. Di makita mo di, ang Savior ni Daniel, tutuod? Yes. Abi kon ang Diyos, abi way nabuli kay Daniel, masilinguro ang Ginoo, ang si Darayos nga, ang Diyos Daniel, hindi ito tutuod nga Diyos. Ari karon, kaya napamatudan tuod, nga wala na si Daniel. Dito ka nagpati si Nebuchadnezzar nga ang Diyos nga ginalaga ni Daniel matuod nga Ginoo.
Kag anong hambal niya sa ulihi? Naghimo siya sa kasuguan mismo. Ha? At that moment, at that time, at that place, nga wala ni ginahimo sa iban. Dapat ang gahimo sa kasuguan, iban nga mga opisyalya, pero ari, siya naghimo sa kasuguan. Siling ni Darius, ari, mahimo ako sang decree. I will issue an executive order nga sugod subong sining adlaw ang Diyos ni Daniel hindi dapat hilabtan. Ara katawom sang iyang ginambal sa verse 26. So, I make a decree that in every dominion of my kingdom men tremble and fear before the God of Daniel. For he is the living God and steadfast forever, and his kingdom that which shall not be destroyed, in his dominion shall even unto the end. He delivereth, the rescueth. He worketh signs and wonders in heaven and on earth, who hath delivered Daniel from the power of the lions. Tiara, kita mo na, nakapasar si Daniel, kaya ang iya Savior matuod. Pasado siya? Yes. Amo ning rason kung nga ang pag-alaga ni Daniel effective. Kaya nga aman, ang iya ginasaligan, tuod nga Diyos. Ang pamangkot, kitaya, how do we test our Savior, our God? Is your God true? Isa, nagabot sa time nga daw gapang duwa-duwa ka sa Diyos. Ang Diyos ni Daniel, matuod nga Diyos. Ang Diyos nila siya, Dak, Misa, kay Abednego, matuod man nga Diyos. Ano natabo? Siling sang Bible dire, bisan ang hari na konvinsi nga ang Diyos ni Daniel matuod. Kabay pa mo maning mahimo sa mga tao sa palibot ta. If you are living sa pagkabuhi nga malapit sa Diyos, mo man na ang himuon sang tao sa aton. So, conclusion. Siling sa Bible, so this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. Nga nangin successful siya tungod sa iya effective nga pagpangalagad sa Ginoo. Ang mga Kristiyanon, kita, makakabuhi man kita kay Daniel. Si Daniel, siya lang to isa. Hindi na naton to ma-replicate nga si Daniel man ta. No. Pero ang pagkabuhi ni Daniel, pwede taman mahimo ina nga magkabuhi kita, kaangay man sa kay Daniel. Number 1, making our relationship with God our top priority. Number 2, holding on to our values and principles even when faced with challenges. Number 3, maintaining a strong prayer life, seeking God's guidance and protection. Number 4, living in honesty, morality, and without compromise in all aspects of life. And lastly, recognizing God's control over all circumstances and trust His plan. So, ang maning paagi, practically sa aton niya pagkabuhi, mga young people, mga adults. No? Si Daniel, isa lang to siya. Pero ang niya pagkabuhi, pwede taman ilog sa mga pamaagi like this. Number 1, good. Wherever you go, wherever you are, top priority mo gadyang Ginoo. Don't compromise your faith. Hindi ka mag-compromise ang pagtuo mo. Mamatanon ka man o kung adults. Tuuhan sa ligan mong Diyos. Sa ano pa nga hingabot sang iban, sa ano pa pagpaluya sang iban sa imo. Still continue to know, serve the Lord. Make Him as your top priority. Amay namon nga langit noon, thank you God sang imong reminder para sa amon. Thank you Lord sa life ni Daniel, nga nangin maayong ehemplo para sa amon. How to live an effective service even in the midst of people who are unbelieving. Even in the midst of the circumstances which are difficult. Sa gihapon, makasarang kami gali, makapangalagad sa imo effectively. Bendisyonin ng tagsa-tagsa ka mga kauturan. Kaya nga amon prayer in Jesus' name. Amen. Sige.